dapat pala wala tayong pag-aalinlangan. Amen? Wala tayong pag-aalinlangan sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Palaging nariyan po yung pasulong nating pananampalataya. Hindi nag-aalinlangan, kundi palaging nasa Diyos ang kapurihan, nasa mahal na Panginoon ang kaluwalhatian. Amen? Ano pang kasunod? Sabi dito, masdan mo na si Jesus gumawa ng ating pananampalataya at siya ang sumakdal. Lahat magsabing amen. Kaya nga, kung titingin ka sa pangako ng mahal na Panginoon, kailangan kasama yung tingin natin sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Titingnan mo palagi ang mahal na Panginoon, lalo na yung kabutihan ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi mo pala pwede tingnan ang kapwa mo, ang katabi mo, ang titingnan mo, ang tunay na nagbibigay ng pagpapala, tunay na nagbibigay ng pangako. Walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Upang sa ganun malaman mo na hanggang ngayon, ang pananampalataya natin palaging pasulong. Amen? Ayaw niyo mag-amen. Lakasan natin. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon. Para pala mga minamahal ko, na nananatiling pasulong yung ating pananampalataya, ang sabi ng ating pagkabasa, tumingin ka kay Jesus at siya ang magbibigay ng sakdal sa iyo. Amen. Pero bilang tao, mga minamahal, bilang tao, minsan talagang tumitingin tayo doon sa ating kapwa. Amen po ba? Minsan tinitingnan natin yung gawa ng ating kapwa. Kailangan ang bantayan natin yung sarili nating gawa. Amen. Hindi yung gawa ng kapwa mo dahil kung minsan may maling gawa ang kapwa mo, nalian, papansinin mo yan, baka ikaw madamay pa. Amen? Amen? Lalo na pag humina yung pananampalataya, madali kang matangay. Amen? Madali kang mai-impluensyahan. Kung gumagawa siya ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, maaring matangay ka niyan. Pero kung ang pananampalataya mo, palaging nakatingin ka sa gawang mabuti ng mahal na Panginoon, palaging pasulong, hindi paurong. Amen? Lahat po magsabi ng praise the Lord. Anong sabi? At lubos na nananalig sa Diyos ay siyang nakagagawa nito. Amen? Ikaw din pala, yung sarili mo ang gagawa para ikaw ay lubos na manampalatayang pasulong sa mahal na Panginoon. Amen po? Lahat magsabing praise the Lord. Oh. Kaya hindi natin pwedeng pansinin yung gawa ng iba. Ang kailangan, pansinin mo yung gawa mo para sa mahal na Panginoon, para malugod ang Diyos, ang pananampalataya mo palaging pasulong. Bakit? Minsan talagang nariyan po. Minsan pag tumingin ka sa kapwa mo, nandiyan, ilalagay ng mahal na Panginoon yung tisod. Amen? Ilalagay niya yung katitisuran, ipapahintulot niya yan. Para ano? Susubukin yung pananampalataya mo upang tingnan ng mahal na Panginoon kung ikaw ba ay pasulong sa iyong pananampalataya. Amen? At pag nagkaroon naman ng pagkakataon ang kaaway ng Diyos, maaring ilugmo ka niyan. Amen? Walang binabantayan niyan iba kundi tayo. Tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, palaging nakabantay ang kaaway ng Diyos. Pero anuman, mga minamahal ko, pag patuloy kang nananampalataya, patuloy kang nananalangin sa mahal na Panginoon, mainit kang naglilingkod, kailanman hindi magwawagi ang kaaway ng Diyos para sa atin. Amen? Amen? Bakit? Sabi ng Santiago 3:2, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod.
kung ang sino man hindi natitisod sa salita ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Lahat magsabi ng amen. Ibig sabihin, mga minamahal ko, maaari talagang nariyan darating yung katitisuran. Darating sa ating paglilingkod, yung ikaw ay matitisod. Bakit? Pinapahintulot ka ng mahal na Panginoon. Pero ang sabi dito, mga minamahal, para ikaw ay maging sakdal, tumingin ka kay Jesus. Amen. Tumingin ka sa pangako ng mahal na Panginoon. Kailanman, hindi ka matitisod. At nariyan, niluluwalhati mo palagi ang mahal na Panginoon. Ang pananampalataya mo, nananatiling pasulong. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya napakaganda, mga minamahal ko, na ang ating tinatalakay. Balik-aral lamang ito. Amen. Amen. Dahil palaging binabalik-balikan natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos upang sa ganon, hanggang sa kanyang pababalik, mainit tayong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ka matitisod. Amen po. Lahat magsabi, praise the Lord. Kasi meron talagang Kristiyano na tinitingnan yung kapwa. Amen. Binabantayan yung gawa ng kapwa. Kahit saan pumunta, nakasubaybayan. Pero tandaan natin, mga minamahal, iyan ay gawa lamang ng kaaway ng mahal na Panginoon. Palaging nakasubaybay sa atin, lalo na pag mainit kang Kristiyano. Amen. Pag mainit kang Kristiyano, ang gusto mo, palagi kang nasa pastoral house, palagi kang narito. Sabi nga ng ating mahal na kapatid, palagi nagjojoy ng puri. At ang puri, mga minamahal, iyan ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Kahit sa tahanan ka man, nasa eskwelahan ka, nasa opisina ka, tinuruan tayo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Yung pasulong na pananampalataya, isa po yan na gamitin natin yung pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Mahalaga, mga minamahal ko. Meron tayong puri sa mahal na Panginoon. Amen po? Lahat magsabi ng praise the Lord. Oh, iyan ay turo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Para makita natin sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon kung ang ating pananampalataya ba ay pasulong sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, tandaan natin yan. Tumingin ka sa pangako ng Diyos. At, ang sabi dito, mga minamahal, tumingin ka kay Jesus sapagkat siya ay sakdal. Amen? Amen? At, kung maaari, huwag mong tingnan yung gawa ng yung kapwa, baka matisod ka pa. Ngayon, kailangan mawala sa iyo yung mga bagay na katitisuran. Ang titingnan natin, yung patuloy tayo sa pangako ng Diyos, marating natin yung kanyang pangako, yung buhay na walang hanggan. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Just look unto Jesus. Sabi ng ating pong nabasa. Meron pa ngayon, mga minamahal. Bakit naman nagiging paurong yung ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos? Lahat magsabi ng amen. Ito po, mga minamahal. Sabi ng Jeremias, Kapitulo 7, talatang 24, at ikalawang Pedro 2, 20 hanggang 22. Praise the Lord. Sa aklat ng Jeremias, Kabanata 7, ang talata ay 24. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pamamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Amen. Sa aklat ng ikalawang Pedro, Kabanata 2, ang talata ay 20 hanggang 22. Sapagkat
kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan, sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoong at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una. 21, sabagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Amen. 22, nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Amen. Praise the Lord. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Salamat sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pagpalain tayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya pala mga minamahal, merong nangyayari na ang ating pananampalataya ay nagiging paurong. Kanina, pasulong. Ngayon naman, bakit paurong? Amen. Bakit nangyayari? Ang sabi dito, ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsisilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Naunawaan po? Lahat magsabing praise the Lord. Oh? Sabi dito, kaya pala nagiging paurong yung ating pananampalataya, mga minamahal ko, na kahit nadidinig natin yung pangangaral ng salita ng Diyos, hindi naman natin ginagawa o ipinamumuhay, ang tawag diyan, pananampalataya mo, paurong. Amen? Amen. Nabasa natin, di po ba? Lahat mag-amen. Lahat magsabing praise the Lord. Kundi nagsisilakad sa kanilang sariling mga payo at pagmamatigas ng kanilang masamang puso. Ibig sabihin, mga minamahal ko, ayaw makinig ng salita ng Diyos, ayaw magpatuwid sa salita ng Diyos, sarili niya ang nasusunod. Iyan pala yung lumilikha sa ating puso na para maging paurong yung ating pananampalataya. Amen po. Lahat magsabing praise the Lord. Minsan talaga nangyayari yan. Kapag may Kristiyanong matigas ang ulo, matigas ang puso, ayaw makinig ng payo, pagtutuwid sa salita ng Diyos, nagmamalaki yan. Amen? Nagmamalaki yan sa Diyos. Ang tawag diyan, yung pananampalataya mo, hindi pasulong, kundi paurong. Amen. Nabanggit dito mga minamahal, kundi ang kanilang puso nagsisiyaong, paurong, at hindi pasulong. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya, napakaganda ng ating pinag-aaralan. Amen? Na salita ng Diyos. Kahit pala matagal na tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit bumilang ka pa ng taon, sarili mo ang nasusunod. Ibig sabihin, pananampalataya mo paurong, hindi pasulong. Tama po? Lahat magsabing amen. Oh. Kaya, huwag po tayong masaktan. Ito'y pagtutuwid lamang patungkol sa salita ng Diyos. Amen. Lahat magsabing, please, ano? Minsan kasi, ay, sabi dun sa pangangaral, kahit pala matagal na ako sa paglilingkod, kung ako na may matitisurin, kung ako naman ay sarili ang nasusunod, pananampalataya ko pala, paurong, hindi pasulong. Amen? Atin lamang pong napag-aaralan, mga minamahal ko. Kaya, mas mainam, doon tayo lumagay sa pananampalatayang pasulong, hindi paurong. Tama po? Ayaw nyo mag-amen. Dito lang naririnig kong amen eh. Sa gitna. Doon sa kabilang, gilid. Doon sa likod.
Oh, dito pa rin yung narinig ko. Oh, palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya, tunay mga minamahal, na tayo pinagpala sa ministeryo ito, sa banal na gawain na ito, tinuruan tayo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kung makikinig ka palagi ng salita ng Diyos, ipamumuhay mo, palagi kang nariyan sa kainitan, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, nananatiling ang pananampalataya natin. Pasulong, hindi paurong. Amen. Oh. Kaya nga po, mga minamahal ko, tayo naghihintay na lamang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ito yung pangako ng mahal na Panginoon. Kaya sabi rito sa ating pagkabasa, pag ang pananampalataya mo'y palaging pasulong, tumingin ka sa pangako ng Diyos. Tumingin ka kay Jesus. Siya magpapasakdal sa iyo. Hindi ka na matitisod. Lahat ng bagay, palaging inilalagak mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh, kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Dito po, mga minamahal, meron pa. Tumagal ng bilang sa paglilingkod. Sabi dito, ito'y paalala lamang sa atin. Ang sabi ng ikalawang Pedro 2:20 hanggang 22, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo ay muling nahalubilihan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal ko, oh, hindi pala pwedeng mga minamahal na makiayong pa tayo sa mga gawang makasanlibutan. Totoo naman yan. Amen. Pagkatapos na makilala mo ang ating buhay na Diyos, nanampalataya ka at nariyaan dumating sa iyo, nakihalubilo ka sa sanlibutan, natangay ka ng mga gawang sanlibutan, iyan yung magpapawala sa iyo ng pananampalataya at paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun tinatawag na backslider. Amen? Oh, kaya paalala, ang sabi dito, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala sa daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Amen? Iyon na isang parabola, mga minamahal. Parabola sa ating mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya. Na kapag nakakilala ka na sa ating buhay na Diyos, hindi mo na dapat balik-balikan pa yung iniwan mong gawang makasanlibutan na palaging hindi nakalulugod sa mahal na Panginoon. Amen. Oh, ang sabi dito, pag nakiayong ka ba dyan, lalong masama at lalong sasama pa ang iyong kahihinatnan. Amen. Iyan ay paalala lamang, mga minamahal. Ito'y salita ng Diyos na dapat natin, sabi nga sa atin, mga minamahal, na kung ikaw ay pasulong sa pananampalataya, palagi kang nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ipinapamuhay natin at hindi darating sa iyo yung mga bagay na ikatitisod mo. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Oh? Kaya iyan ay parabola lamang, mga minamahal, na dapat nating malaman. Talaga naman totoo. Yung aso mismo, mga minamahal, yung aso, kinakain yung sariling suka. Yung baboy, pag napaliguan mo na, nariyan maya-maya, madumi na naman. Amen. Kailangan hindi tayo maging ganun. Amen po ba? Hinalimbawa lamang sa Biblia. Hinalimbawa lamang sa salita ng Diyos. Upang ang Kristiyano, ang mga mananampalataya, habang hindi nagbabalik pa ang mahal na Panginoon, habang tayo naghihintay sa pangako ng Diyos, ang pananampalataya natin, ang paglilingkod natin, palagi siyang pasulong. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord.
Oh. At tandaan natin mga minamahal, higit sa pangako ng Diyos, meron pa para sa ating kaluluwa. Last verse. 1 Pedro 1:7 hanggang 9. Magandang manunugtog at ang ating mga awit. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 1, ang talata ay 7 hanggang 9. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto Amen? na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesucristo. Amen? 8. Na hindi nyo nakita ang inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nagagagalak, na totoo na may galak na di masayod, at puspos ng kaluwalhatian. Amen? 9. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Amen. God bless you sa huling talatang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Dito nalaman natin, may pangako ang mahal na Panginoon. Amen. Sa bawat isa na ating pong mga minamahal sinasampalatayanan, walang iba ang ating buhay na Diyos, may pangako siya sa bawat isa sa pagkaligtas ng inyong kaluluwa. Ayaw niyong mag-amen? Sa pagkaligtas ng ating mga kaluluwa. Mukhang malalim na iniisip natin Lahat magsabi praise the Lord. Hindi makasigaw ng amen. O bigyan natin ng malakas na palakpak ang mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Sabi dito mga minamahal, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at kilaluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Amen. Dumating man yung pagsubok, dumating man yung mga trials natin sa buhay, talaga namang nangyayari yan sa atin, mga minamahal. Parang sinusubok tayo na ginto, na sinusunog. Pero tandaan natin, mayroong tao ng Diyos na ibinigay sa atin, nananalangin araw at gabi, at ang nagpapatuloy, ang mga beloved Almeida children, Almeida family, kaya lahat tayo, salamat sa mahal na Panginoon, nananatili pa rin. Amen. Kasama ang mga manggagawa sa pastoral house. Nananalangin po kami sa inyo araw at gabi. Pinapanalangin namin kayo, mga minamahal, upang sa ganon, sama-sama tayo naglilingkod na totoo. Hallelujah! Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya minsan, mga minamahal, mahirap. Talagang mahirap ang manggagawa. Pero bakit namin ginagawa ang mga bagay na ito? Dahil ito ang kalooban ng Diyos sa amin. Umayaw man kami. Hindi na pwede. Hindi na maaari. Tumalikod man kami. Papaluin din kami ng mahal na Panginoon. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Hindi namin inaalintana. Malayo kami sa mga mahal sa buhay. Kayo ang aming tunay na mahal na kapatid. Mga kapatiran, malayo ba kami doon sa aming mga lugar? Pag nakita namin seryoso kayo, mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang pananampalataya ay palagi pasulog. Isa kami na nagagalak. Kami natutuwa. Lalo tigit ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, ito'y para sa ating mga kaluluwa. Amen?
Amen? Oh, napakagandang pangako ng mahal na Panginoon sa atin. Siya mismo nagsasabi na kinakailangan pala tayong lahat, pananampalataya natin ay palaging pasulong, hindi paurong. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Oh, napakaganda pangako ng mahal na Panginoon. Kung ating iisipin, sino tayo? Lahat ng yan, pinapangyari, ginanap ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay upang sa kanyang pagbabalik, madatnan tayo ng mahal na Panginoon. Nagkakaisa, mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Na hindi ninyo nakita sa inyong iniibig, na bagamat ngayon hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na hindi masayod, at puspos ng kalwalhatian na inyong tinanggapan layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya pala mga minamahal ko, tinuruan tayo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon na kung maaari ang ating pananampalataya palagi nariyaan, palagi pasulong, hindi paulong. Matibay na pananampalataya, hindi matitinag, hindi makikilos, dumaan man ang pagsubok, wala kang ibang tatawagan, kundi isa lang ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin natin ang mahal na Panginoon.